Nako, breaking news, binunyag ni Toby Chanko itong baho ng Congress, no? At kung sino-sino yung mga congressman na to, na talaga na paghahalataan, no? Real talk lang, no? Real talk lang. Sabi niya ni Toby Chanko, no? Bakit mo naman sa lahat na dami-dami ng pinapatawag nyo noon pa nagsalita, kahit ultimong vlogger, pinapatawag nyo, Di ba? Pa nagsalita laban sa inyo, Pero ba't yung 18 Maris nagsalita sa inyo? Grabe, below the bell na talaga sinabi sa inyo, ba't pinatawag nyo ba? Hindi. Bakit? Ni si Pinky, iisa naratibo nila no? Sabihin natin hindi sila nag-usap-usap, pero iisa layunin nila ayaw nila matanong yung 18 Marines. Kahit ayaw nilang, alam natin ayaw nilang imbestigahan yan. Ayaw din nilang matanong. Alam niyo bakit? Kasi siya nga naman, pag tinanong mo ang isang tao ng 1+1, malalaman ang sagot. Di ba? Ganyan lang kasimple yan Ayaw nila tanongin ng 18 Marines kasi malalaman yung sagot. Mabubulgar sila. Siyempre, pag nagtanong, may follow-up question pa, pag nagtanong, di ba? Pa-follow up ka ngayon. Nung panahon na yun, nasan ka? Nandun ako, pumasok sa subdivision. Nangolekta ng mga maleta. Kung ipapa-imbestigahan niya yung subdivision na yun, mabubuko sila. Kaya, may ganyan Hindi ko sinabi kung sino congressman pero, ang tanong, kahit kay Pinky, ba't ayaw nyo paupuin dyan sa congressman o sa senado para tanungin man lang. Para malaman naman ng taong bayan, di ba? Ano yung unfair? Taxpayer kami ang pinagnakawan, kami ang naabala, kami ang agrabyado. Ang tanging tagapagtanggulan namin, walang iba kundi kayo. Tapos ayaw nyo pa? Ano yan? Hindi parang nyo kami niloloko, sasabihin nyo, mahal ng taong bayan? Sus, excuse me, hindi nyo mahal taong bayan. No? Ito, pakinggan nyo si Toby Chanko sa kanyang banat dito sa Billionaire News. Ito po. Di ba yung 18 Marines, yung 18 Marines, hindi muna, ito muna, 18 Marines muna. Di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Totoo, di ba? Ba't yung patawag yung 18 Marines? Hindi ko sinasabing may sinasabi sila ang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Yes. Di ba? At alam ito, pakinggan nyo, Billionaire News. I mean, it's similar to the resolutions filed by the Speaker, the Majority Leader, and the Minority Leader na ituloy-tuloy yung hearings habang naka-break, no? Yung akin lang may dagdag, it's not only to na ituloy yung hearings, pero tapusin na. I mean, bilisan yung to expedite the resolution of the impeachment case. So, ibig sabihin, bilisan ang hearings at bilisan ang pag-resolve para makakonsentrate na tayong lahat doon sa mas malaking problema, doon sa crisis brought about by the war in the Middle East. Hindi, ang ginagawa kasi nila, sir, ayaw nilang bilisan yan. Gusto nila buong taon, sarap impeachment ang pag-uusapan nila. Ang sasarap ng buhay nila, no? Tama si Toby Chanko, bilisan nyo na. Kasi ganoon din naman yan Ganyan di kalalabasan yan. Bilisan nyo sa hindi, ganyan di kalalabasan yan. Ba't ayaw nyo bilisan? Pinapahaba nyo pa? Naghahanap pa kayo ng butas kay Sara? Di ba kasimple? Bakit? Malapit na 2028, bilisan nyo na. Wala na kayong ginagawa dyan. Si Sara na lang focus nyo. Di ba? No? Kasi yun ang dapat nating tutukan kaagad So yun. Kumbaga ngayon, kung hindi pa sapat yung pagpasa doon sa emergency powers para tapyasan na excise tax, hindi pa yun sapat. Kumbaga may kailangan pang gawin. Hindi pa because yung first of all, ang final ko doon is yung VAT, no? Yung sa proposal ko, VAT ang pinapatanggal ko because yung VAT lumalaki habang tumataas yung presyo ng crudo, di ba? Kung 50 pesos, 12% of 50 pesos is 6 pesos. 12% of 100 pesos is 12 pesos, di ba? So, hindi katulad ng excise tax, kahit anong presyo ng fuel, I'm referring to diesel, ay 6 pesos siya, di ba? Pero ang decision nun is excise tax. So I supported the excise tax. Ang panawagan ko lang is kung kulang pa yung excise tax para ma-stabilize o hindi masyadong malaki yung epekto sa ating mga kababayan, sana wag namin maging sarado yung isipan doon sa VAT, no? And tomorrow I'll be filing sa ngayon, ang title nito is Economic Relief Act. No? This is to help our mga kababayan doon sa nakikita na natin magiging problema. Kasi pag tumaas yung presyo ng fuel, tataas presyo ng pagkain. Pag tumaas presyo ng pagkain,
lahat tataas yung Yan nakakatakot dito. Para masolve pa sa pandemic 'to mangyayari. Totoo. Kasi sa pandemic pera nawawala eh. Hindi ka makapagtrabaho eh. 'Di ba? Pero pwede kang makadiskarte. Magtinda ka, 'di ba? Kaya nga ang dami naging plantito-plantita eh. Nagtitinda ng halaman, nagtinda ng hopya, nagtinda ng tinapay, natuto sa bahay nagluto. Paunti-unti nakakabuhay ka. Eto, gasolina. Apektado lahat nito. Wala kang transpo. Ang mahal ng bilihin. Tataas ng gusto lahat eh. Ang tindi nito, 'di ba? presyo ng transportasyon, lahat yan tataas, no? So, dapat matulungan yung ating mga kababayan. Fina-finalize ko lang talaga yung mga no. Do you also find the need to hold a special session during the Holy Week break para pag-usapan itong mga proposed legislation to address the crisis? Sana, no? Because nataon yung crisis doon sa break. So, mas mabuti kung kinakailangan na mag-hold kami ng special session. Wala namang problema doon. Tungo naman tayo kung doon sa mga impeachment matters, Yes. no, relative to the complaints against Vice President Sara Duterte. And you said you are 1,000,000% sure that if VP Sara wins the presidency, she will surely hold. Talagang parang nang-aasar si Toby Chanco dito eh. 1,000,000% sure. Para talagang wala na kayong kawala 1,000,000%. Grabe. Alam naman natin walang 1,000,000% eh. Yeah, pero siyempre, dito parang nambubusit si Toby. Nabubusit na rin siya sa mga kasamahan niya. Tingin ko, nararamdaman ko sa kanyang pananalita 1,000,000. Haters of the flood control scandal accountable. What made you say so? Okay, una liwanagin natin, no. I respect that there are yung mga may mga nag-file diyan at nag-endorse na talagang it's out of principles, no. Yung Makabayan Black, I don't think they have any hidden agenda. It's out of principles. Yung grupo nila Congresswoman Laila de Lima, Shel Diokno, Akbayan, I believe it's out of principles. Yung grupo ni Kiko D, naniniwala ako, out of principle doon. Pero sa likod ng prinsipyong yon, may mga nagtatago na talagang takot na takot lang sila na maging presidente si Vice President. Talaga, takot na takot sila. Marami sila mo isipin nyo ha. Ano bang ginawa ni Sarang kasalanan? Ha? Na-EGK ba siya? May ginawa ba sa niya? Wala siya ba silipin? Hindi, yung Sarah Lustay lang eh. Yung pa nga, di matibay yun eh. Confidential funds yun eh. Silipin mo yung confidential funds ng Pangulo. Sige nga. Ganyan lang yun eh. Kung may mapakita siya. Sige nga. President Sara, because kung ngayon hindi pa sila napapanagot, iniisip nila na pag nanalo si VP Sara, hindi na sila makaka-escape from accountability. Yan talaga. Sinabi na ni Sarah yan. Hindi niya pananagutin yung personal sa kanya. Inasar mo lang siya, binuisit mo siya. Okay yung personal sa kanya yan eh. Parte ng politika. Pero yung bayan na sinaktan mo, pananagutin kayo ni Sarah. Siya may sabi nun. About doon sa bayan. Kung napatunayan, syempre, dadaan pa syempre sa investigasyon yan. Hindi ka pwede mambintang na lang basa-basa. You know, so I was saying, I'm so sure that she will hold them accountable because in the first place, she was the very first one who said, di ba, na only two people are in charge of the budget. It's Martin Romualdez and Saldico, which is proven to be correct later on, na talagang sila yung nagmamanipula ng budget. No? At dahil So, nabanggit, but the problem is, you know, people brand me as DDS daw. DDS. Dahil dyan. I can, you know, Lahat naman eh. Lahat ng gusto nila lumalaban sa kanila, lahat ng namumuna. Kahit namumuna lang gagawin nilang DDS eh. Oo. Yan ang mga utak ng mga yan. Oo, wala na. Kinain na sila. Sabi nila, ang DDS daw, baliw, ganyan-ganyan. Sila may diferensya sa pag-iisip. Pero mo, obsessed sila sa mga DDS. Di ba? I am not. You cannot brand me. My political history shows that I will say whatever I want to say. I will say whatever I think is right. Would you describe yourself as an independent? Instead, ano? Di ako trapo. Independent ako. Basta kung ano yung tama. Doon ako. I will not say anything to favor anyone. Meron ba kayo kong informal survey among your colleagues? Are there enough votes to impeach the VP? I don't know. I'm not too interested in that because my decision on it will not be influenced by whether maraming boto o konting boto. Because in the past impeachments, for example, in the Corona impeachment, I was the lone witness for Chief Justice Corona. Di ba?
So I will not be influenced on whether it's popular or not. Sa akin kung ano yung tama, sa tingin ko, yun ang gagawin ko. Naka-form na ho ba kayo ng conclusion kapag umabot ito sa floor? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Siyempre makikinig tayo dun sa presentasyon ng ebidensya, no. And the proof na hindi ako DDS is ako pa yung nagsasabi na bilisan. Hindi ko pinapatagal, hindi ko dinedelay, hindi ko inahadlangan yung investigasyon. Sinasabi ko nga, bilisan at hatulan na kaagad para makakonsentrate tayo doon sa problema ng ating mga kababayan. Tungkol naman sa chances ng pangalawang pangulo pa na maging presidente, tingin niyo ho ba malakas ang kanyang chance sa 2028 maging presidente? Okay, ganito, no. I've been telling this doon sa mga usap-usapan namin sa Congress, no. Kasi yung ratings niya, I think ang pinapagkumpara is yung performance ratings niya compared to the performance ratings of the president, di ba? But you cannot compare the performance ratings of the vice president and the performance ratings of the president. Yan ang nag-iisip. Di ba? May katwiran. Makikita mo sa isang congressman kung nag-iisip ng tama eh. O, papareha siya. Di ba? Hindi katulad ng ibang congressman dyan, Pengtawa, iba. Talagang gusto nila, ayaw nila silipin si BBM. Gusto si Sara Lac. Di ba? Kung saan sila lalamang eh, doon sila eh. Kasi iba yung inaasahan na trabaho doon sa presidente at iba yung inaasahang trabaho doon sa vice-presidente. Admittedly, Correct. mas magaan yung inaasahang trabaho doon sa vice-presidente. Natural kung mas magaan yung inaasahang trabaho sa kanya, mas madali niyang isatisfy yung mga tao. On the other hand, doon naman sa performance ng presidente, mas malaki yung inaasahan na trabaho sa kanya, no? Ang pwedeng sort of ikumpara doon is the trust, di ba? Kasi yung tiwala is not related to your performance and to your duties, no? Ngayon, if you will ask me ano yung chances niya? Siyempre, kung ngayon yung election, mataas yung chances niya, no? But no one is unbeatable. Yan yung sinasabi ko, di ba? So, I mean, ang kailangan lang gawin talaga is to perform because para sa akin, performance is the best politics. There is no substitute. Yung talaga, performance talaga. Di ba? Yan ang pinaka-the best talaga sa lahat eh. Or performance, no? At nakita naman natin yung performance Saka hindi lang performance, yung kayang gawin niya. Yung, ako, sabi ko nga sa inyo eh, may post ako sa isang social media ko, sige, Lenny ako. Sige, Lenny ako. 2034, Lenny ako. Pero, Sara muna. Bakit? Kasi may mga hindi kayang gawin si Lenny, hindi na kayang gawin ni Sara eh. Diba? Hindi namin kailangan mabait. Kailangan namin matapang. Sabi niya ni Banat Bay, di ba? Kamay na bakal, nakakamiss. ng presidente ay hindi na bumaba. So, kailangan lang talaga matulungan yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na, if they want to improve their ratings on the part of the president, dapat maramdaman talaga yung tulong niya dito sa crisis na to. Tungo naman tayo sa performance ni House Speaker Bogie D. You also said na hindi ho kayo masaya sa kanyang performance. No, I didn't say, I'm not saying hindi ako masaya sa performance niya. Ang problema ni Speaker is yung ibang bagay hindi niya kontrolado, 'di ba? Like kunyari, I saw one party saying that medyo hindi sila masaya because na FLR yung projects, no. That's not my issue with the Speaker, no. Kasi yung pag FLR ng mga proyekto, if that is the process na dapat pagdaanan para masigurado na walang kalokohan sa mga proyekto, kahit yung mga distrito na walang kalokohan, para uniform sa buong Pilipinas, walang problema. And I have never asked any favor from the Speaker. I have not even asked any position from him. Kaya nga, wala akong kahit anong membership, no? So I'm not saying na... yan talaga, pag independent ka, wala kang pinakatakutan na mahasagasaan ng salita ka. Baka may tamaan. Pag kinalaban ko si ganito, kaibigan ko yung partido niya, tatamaan yun. Alam mo yun, katulad si Senator Marcoleta, di ba? Si Senator Marcoleta naman, kahit may partido, talagang ratsyada ang kanyang salita, di ba? May kilala tayong isang senador dyan, walang partido, independent eh, di ba? Yung laging manghilig mangilam sa away ng mag-asawa, kilala nyo na kung sino, di ba? Ngayon yung nanalo tameme na, sa flood control, walang di makapagsalita,
I'm not saying this because meron din na pagbigyan sa akin. Oo. Ang sinasabi ko lang, ang hirap naman ng katayuan ni Speaker Boji, di ba? Isipin mo, speaker ka, isa lang ang nadala mong tao, yung senior deputy speaker, di ba? Tapos lahat nung nakapaligid sa'yo with leadership positions, mga tauhan pa ng former speaker, no, number one. Number two, ang pinaka-disgusting sa akin is yung mga tauhan ng dating speaker na may mga anomalya. Rin-appoint pa ulit sa House, di ba? So, paano naman mangyayari no? So I think ang problema kay Boji, he's really very kind. So I mean, kung ako hihingan niya ng payo, dapat siyang speaker eh. Dapat he has the authority to reorganize. Makikita mo ng kahinaan, ibig sabihin. The deputy speakers, The deputy speakers, the chairmanships, yes. Isipin mo kahit isang chairmanship, Walang napalitan. hindi, wala siyang Napangalan. na-nominate Oo. for doon sa mga may trust and confidential. Because those positions, aside from performance, there's also trust and confidence, di ba? So how do you expect him naman? Pero yung on the part of the FLRs, that's beyond his control naman eh. So I'm not holding him, I'm not holding anything against him because of that. And I understand the situation naman. Given this, sir, may umuugong hubang coup sa kanyang leadership. Sa tingin ko wala eh. Sa tingin ko, isa lang naman ako, wala akong partido. Pero sa tingin Si Pepsi dapat iko. 'Di ba? Yun ang ano eh. Para mapalitan ton si Pinky. ko naman wala. Sir, how is former Speaker Martin Romualdez? Bili mo, pagbintang mo si Senator Marcoletang makapili, pro-China. Samantalang ito mga to, hindi nyo masaway, hindi nag-iimbestiga. Pilipino ang harap-harapan, Pilipino ang nasangko, na dito, na agrabyado. Tapos si Senator Marcoleta, wala namang inagrabyadong Pilipino, sabihin nyo, pro-China. Sige nga! Ang tindi ng mga to. Di ba? Sa bagay, wala namang galit kay Senator Marcoleta, mga trolls lang eh. Yung mga bayarang yung isang building, sabi ni, sino ba yung may sabi na, yung isang building, sabi na 18 ba rin yata. Oo, tama, 18. Isang building, puro na nagko-computer. Sa isang palapag, ilan yun? 1,000 tao yun. Nagko-computer, puro comment ng comment. Oh. Walang yaka, Marcoleta, walang yaka, yung asawa mo, walang yaka, damay pa religion. Di ba? Yan ang gawain nila. Hindi kami nakakausap. Hindi kami nakikita ever since the last SONA, 2025. We'll just take a short security aid sila dati ni Zaldico, and you have also been a vocal critic of Zaldico. What do you think of their claims? May mga sinasabi sila. Dito, binubunyag ni Toby Chanco lahat ng kinakatakutan ng Congress. Ayan, 18 Marine, si Zaldico, yan ang kinakatakutan nila, si BBM. Kasi di ba, ayaw nila, kung hindi sila takot kay BBM, ba't di niya saway si BBM? Di ba? May ginagawa si BBM, pero sinasaway niya ba kagaya ni Pinky? Ayaw mag-imbestiga? Pangulo ka ng bansa? Ha? Nangangailangan ng accountability, tapos parang yung taong bayan? Ayaw mo sawayin yung mga hindi nag-iimbestiga? Sige nga! Na naniniwala ako at alam kong totoo. Pero meron din naman silang mga sinasabi na hindi ako fully convinced na totoo. Hindi pa ako fully convinced. No? Pero hindi ko mabigyan siya ng oras because mas tinututukan ko talaga is yung bills doon sa matutukan at ma-address yung problema dala ng crisis sa Middle East. So mas tinututukan ko yun. Hindi ko siya mabigyan ng panahon eh. There was one time I wanted to learn more about it, pero di ba nag-file ako ng resolution doon sa VAT. Tapos ngayon naman inaasikaso ko yung bill na kung paano ano ba dapat gawin. Ilan sa mga naiisip ko yung magbigay ng emergency loans sa SSS, GSIS, sa mababang interest, staggered payment ng mga... Dapat niya, walang interest yan eh. Naknantetin GSIS na yan. Ako, natrabaho sa gobyerno, umuutang din ako yan. Lintik na yan eh. Di ba? Sarili mong pera, pautangin ka. Pera ng taong bayan yan eh. Dapat tulong nyo na sa naghihirap yun eh. May calamity, di ba? May tatawag na calamity loan. Anak natin, pagbabayaran mo pa rin, may utubo pa rin yun eh. Di ba? Buwan-buwan, sisiling ka pa rin eh. Dapat yan eh, utangin na lang, walang tubo. Di ba? Para napakaluwag sa saka pwedeng mamili ng minimum na bayaran. Di ba? Pera ng gobyerno ninanakaw na nga sa flood control eh.
Anong klase yan, di ba? Ganyan lagi may loan ako sa GSIS, nagtatrabaho ko sa sa gobyerno. Di ba? Ang laki ng tubo eh. O utang ka sa calamity loan, ha? Utang ka sa regular loan. O sa multipurpose loan, utang ka. Ha? O, ang laki ng tubo mo, sama-sama mo eh. Ginisa ka sa sarili mantika eh. Loans, mga ganyan. So, pina-finalize ko may iniisip ko pa mabuti. So, hindi ko siya mabigyan ng pansin, ng oras. Para alamin yung katotohanan doon sa mga allegations na hindi pa ako kumbinsido. Pero indulge me a bit, sir. Yeah. Ano yung sa mga allegations yung pinaniniwalaan ho niyo? Tignan na lang natin. Buuin muna natin yung story. Ang galing. Ang galing nito. Hindi siya naghuhusga kagad. Parang tayo dito sa Munting Kaalaman na hindi tayo sabi natin totoo siya sabi ng 18 Marines. Pero ang sa atin lang imbestigahan kasi may katotohanan. Iba yung katotohanan sa may katotohanan. I will find time. Dapat ho bang buksan ng Blue Ribbon Committee ng Senado yung kanilang pinto sa kanilang testimonya? I cannot comment on that, Willard, out of respect for the institution of the Senate. It is within their wisdom to decide whether they want to. Tama, hindi siya nanginan sa Senate dyan. No? Pero, syempre, pag ikaw talaga gigil na, kagaya si Senator Marcoleta, babanggay mo, di ba? Kahit invite them or not. In the same manner, pinag-iisipan ko nga kung magpa-file ako ng resolution na sila ay imbitahan sa House of Representatives. Kaya lang nga, bago ako mag-file ng resolution, kailangan munang siguraduhin na yung mga bagay na duda ako, ma-convince muna ako na totoo, di ba? Kung hindi ako ma-convince, hindi ko ma-file yung resolution yan. Ang sinasabi kasi ng kampo nila, dapat imbestigahan sina former House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, bakit daw sila ang tinututukan? Definitely. That is my frustration, no? That is my frustration, that is my disappointment na wala pang nakakasuhan na big fish ngayon, no? And I think gumawa nga si Senator Marcoleta, di ba? Saka si Amy Marcos ng chart na kung sino big fish. Ando si Martin, di ba? Tapos may pinaka-ulo pa. Yun, ayaw imbestigahan yun eh. Ayaw imbestigahan ni Pinky yun. Di ba? Wala nga tong ginagawa tong mga to. Walang ginagawa yung mga yan. Ano ba ginagawa ng mga yan? Sige nga. Criticize, yes. Biruin mo, mag-resume ng hearing sa April 14 yata sa mag-iimbestigahan sa flood control. Ayaw ipatawag ata 18 Marines. Si Chabit lang ata gusto ipatawag. Alam nila kasi si Chabit magkukwento lang eh. Di ba? Hindi matibay masyado eh. Makapagdagdag lang eh. Ito kasi 18 Marines, hindi ito makakapagdagdag. Makapagsasabi na. Di ba? Kaya gusto niya si Chabit lang eh. Walang yatong to. Actually, about that, na dahil daw sinabi kong disappointed ako at frustrated ako at disgusted ako, anti-BBM naman daw ako. Di ba? So, hindi ganun eh. So, ang question ko doon sa mga nagsasabi niyan, ang ibig bang sabihin, dapat matuwa ako na yung pangalang Marcos ay nasama ulit sa issue ng corruption, even indirectly, because through his cousin, Martin Romualdez. Ibig sabihin, kung ako ay pro-BBM, dapat matuwa ako na dawit. Yan ang mga bangag vloggers. Pag kinalaban mo si Martin, kalaban mo si BBM. Pag kinalaban mo si Claire, kalaban mo si BBM. Lahat na lang kalaban sa mga sangay ni BBM, kalaban ni BBM. Mali! Ibig mo palang sabihin, lahat ng kabinete ni BBM, lahat ng kanyang appoint, lahat ng kanyang USEC o undersecretary, secretary, lahat ng kanyang tauhan, hindi pwede magkamali, hindi pwede sitahin, hindi pwedeng punahin. Pag pinuna mo, anti-BBM ka, ano kung teting ka naman? Grabe ka naman. Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Di ba? Hindi kayo flexible. Ang hindi katulad ng DDS, pag nagkamali yung kampo nila, sinasaway nila. Kahit sila Banat Bay, di ba? Mali yan. Kahit si Robin Padilla nga, sinasaway nila eh. Di ba? Ay, mali yan. Hindi kami pabor dyan. Maski ako eh. Sinasaway ko si Robin, mali yan. Yung sabihin mo, ang loyal mo lang kay Pangulong Duterte, mali yan. Di ba? Alam mo pang mali, sabahin mo. Di ba? Hindi yung kalabang ka agad na administrasyon. Yan ang utak ng mga yan. Kinain ng obsessed kayo sa mga DDS. Yung pangalan nila dito. At hindi naman ako sasama doon sa mga sip-sip na pinupuri sila at hindi sinasabi yung totoong nararamdaman ng mga mamamayan, di ba? Siyempre, alam ko, may mga nakapaligid dyan kung anong sabihin, walang problema yan, huwag kayong mag-alala, ganito, ganyan. Hindi naman ako sip-sip sa kahit sinong politiko ever since before. How then, sir, would you assess the performance of ICI
kasi magsha-shutdown na sila by March 31. That is one of my Oh. frustrations. Again, I filed the yung Makabayan nag-file ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Yeah. So I think it was necessary. So I filed the same also. Tapos in overtime namin 'yan. Right after nag-break kami for Undas, nung bumalik kami, I think it was November 13, minarathon namin 'yan with the Makabayan Doc, with sina Congressman Erice, with the minority, with sina Chel Diokno. 1 to 6 p.m. Oh. Tinapos namin. Tapos biglang from November 13, walang nangyari. Ano ho bang kwento? Bakit? Hindi ko alam. Kumbaga, wala na. Hindi ko alam. nangyari That's one of the dyan. reasons why. Hindi ko alam. Wala pang nananagot na big fish hanggang ngayon. So, ito, Bakit? Ito sabihin ko sa'yo, Sir Tiangco ha, dahil kay Pinky, pinalitan niya si Senator Marcoleta. Di totoo lang. Totoo lang. Oo. Sa totoo lang. Sa tingin mo, ikaw sa tingin mo, kayo sumagot. Sa tingin nyo, yung mga ebidensya o yung mga sangkot sa flood control, magkukusang sumuko sa gobyerno, magpipresenta, kami po ang big fish. Kami po isa sa mga sangkot. Sa tingin mo, kayang gawin ng isang tao yan? Aamin siya sa kanyang kasalanan na sangkot siya doon sa flood control issue? Ano hinihintay ng gobyerno? Hindi. Ang ginagawa, may mga taong lumilitaw ng kusa sa pamamagitan nila baligod, nila may defensor, na pupunta sa ahensya, magsusumbo, magsasabi, kagaya ng 18 Marines, tapos hindi nyo paniniwalaan. Tapos galit kayo sa korupsyon. Pag may lumilitaw, ayaw nyo naman. Anak ng teting naman kayo. Hindi ho ba? Ayaw nyo talaga, alam namin na talagang alam nyo sino big fish siya. Sa mga vloggers ng bangag dyan, alam nila kung sino big fish talaga. May sangkot. Ayaw nila paimbestigahan kasi nga, hindi nila matanggap na sangkot yung kanilang iniidolo o sino man, di ba? in that context, that I said Okay. that I am sure that VP Sara will hold all of them accountable. So it was in that context. Okay. What then is the challenge, sir, sa leadership sa Malacanang, sa House even, when dealing with this pending bills? Hindi, sa Malacanang, paulit-ulit naman akong sinasabi to ever since the first interview, no? Ang problema ni Presidente is he is in a situation wherein he has the burden of proof nasa kanya. He has to prove na hindi niya proprotectionan yung kamag-anak niya. Di ba? Yun yung dati ko pang sinasabi. Oo! Wala nga siya sinasabi, oy, kayo bahala, di trabaho ng Pangulo mag-imbestiga. Ikaw, Pangulo, leader ka ng bansa, halal ka ng bansa, Pangulo ka, Presidente ka, nakikita mo yung Blue Ribbon, ayaw mag-imbestiga, ayaw ipatawag daw sino ba, interparliamentary courtesy pa, 18 months ayaw ipatawag, hindi ka nangingialam bilang Pangulo. Wow! Para mo sinabi na ayaw mo ng ICC, pero si Duterte na dinala sa ICC, pinabayaan mo, hindi yung pinigil. Dahil kung ayaw mo talaga ang ICC, yung panahon na dinala si Pangulong Duterte sa dahig, ikaw mismo ang tumawag. Itigil nyo yan. Pigilan nyo yan. Sagot ko yan. Kahit kaaway ko yan, kahit binastos ako niyan, sinabihan akong bangag niyan, halimbawa, yung presidente na yan, wag yung dalhin yan. Kasi bakit? Hindi si Tatay Digong ang dinala nyo. At yung bansa ang mapapahiya nyo. Pati ako mapapahiya sa inyo. Wag nyo itigil yan. Yun ang tunay na leader na alam ko, Ewan ko lang sa kanya. Ewan ko kung naisip nila yan. Di ba? Ako hindi naman nagbago yung sinasabi ko tungkol doon. Doon naman sa leadership, siyempre, ang solicited advice ko kay Speaker Boji is he really has to reorganize the House. No? And have you thought about who you will support for 2028? No, definitely not. Definitely not. Alam mo yung pagsuporta ng presidente sa akin, because I haven't thought of it because I can work with a good president, but I can oppose a president I don't agree with. So, kahit sino manalo, walang problema sa akin at hindi ko problemahin. Given what has happened so far, sir, what qualities are you looking for in the next president and set of leaders of the country? Ayun na nga. The number one, I have said this before, the number one qualification for me is the one who will hold those involved in the biggest corruption in Philippine history accountable. Yes. That is the number one sa akin, criteria for me. Will the others hold her account? Will the others, aside from VP Sara,
hold them accountable? I don't know because hindi ko pa alam naman kung sino ibang mga kandidato, di ba? May 2 years pa, sir, ang Marcos administration. Tingin niyo ho ba hindi magiging posible yon under this dispensation? Yung pag-hold dun sa mga responsable accountable. I don't know. I cannot predict. Ang sinasabi ko lang, mukhang medyo matagal na because yung SONA, yung mahiya kayo was July, no? So July, August, September, October, November, December, July. January, February. 8 months. Mag-8 months Oo. na. And this is not my sentiment. No, ito ay sentimiento ng mga tao, 'di ba? Na pinaparating ko sa kanila. Ang problema, tila pag ikaw ay nagparating ng sentimiento ng mga tao at medyo negatibo, sinasabi na ikaw ay kalaban. DDS, sabi, DDS. Wag lumalaban na sa kanila, naiinis na sa kanila DDS. Hindi pati mga neutral napipiguro sa inyo. 'Di ba? Balikan ko lang, sir, ang situation sa Middle East at yung impact nito. Parang nagkukumahog lahat, sir, ang Kongreso, ang Palasyo, para tugunan ito. Tingin niyo ba parang wala tayong playbook as a country, pag merong worst case scenario na nangyayari? Honestly, sa tingin ko, no one expected it, di ba? Parang biglaan itong nangyari. Hindi ko alam kung may bansa bang nakapaghanda dito. Parang COVID to, di ba? Bigla ang nangyari. So, talagang lahat nagkukumahog. And I think ito napakahalaga because basic ito eh. Pag sinabing fuel, hindi pa pwedeng hindi konektado to sa pagkain ng tao eh. Hindi pa pwedeng hindi konektado sa basic services. Transportasyon, lahat tataas yung bilihin. Paano kung masama naman yung negosyo? Paano naman? I mean, hindi naman magkakapagtaas ng sweldo yung mga kumpanya, di ba? Kasi apektado din sila. So, paano naman yung ating mga kababayan? So, we have to find ways. No? Alam ko, katulad dun sa amin, nagbigay yata sa transport sector ng ayuda 2 days ago, I think, sa tricycle yata. I'm not sure, basta transport sector, 5,000. No? Pero gaano katagal naman tatagal yun? Diba? Yeah, masusustain yun. No? Maniwala kayo dyan. Yung iba dyan, di gagamitin sa gasolina. Hindi totoo lang. Prangka lang totoo lang Yung iba dyan, di gagamitin sa gasolina. So, dapat talaga maghanap ng paraan. Minsan, ginagamit lang yan ng gobyerno, pampapogi. Masabi na nagbigay kami. Tingnan mo. Andun yung pinakamalaking tarpo nila yung muka. Nagbigay si Hindi niya sabi nagbigay, pero yung malaking mukha nila, doon. Na gumawa ng solusyon para sa mga bagay na to. Kaya yun ang pinag-iisipan ko mabuti. Yung iba, tinatabi-tabi ko muna. Mag-isip tayo ng magandang batas para maibsan yung And para hindi ang akin, ang pinag-aaralan ko mabuti, do we have enough laws na para hindi naman ma-take advantage? No? For example, pag tumaas yung crudo, naintindihan naman natin na kung sa world market tumaas, walang choice yung mga oil companies na itaas based on that. But how sure are we na walang unjust na pagtaas o walang taking undue advantage? Ngayon, pati doon, lalo na sa pagkain, di ba? Siyempre, baka magtaas yan later on. Paano naman natin masisigurado na hindi tinitake advantage yun? Yun yung mga importanteng mga bagay. Then mapasok yung Okay, maraming salamat po sa inyo. Talagang napakagandang talakayan to kay Toby Chanco na talagang talagang dito siya balance at talagang binuking niya ang congressman na takot sila na 18 malis imbitahan. Yun ang kinakatakutan nila, no? Siguro hindi na nabigla ang bilyonaryo sa mga ganyan na talagang dapat talaga may mga ganitong media talaga na open sa mga ganitong politiko na kung saan in-interview. Maraming salamat. Ingat kayo. Isang masustansyang usapan, isang makabuluhan na topic, isang marami kayong natutunan. Paalam po sa inyong lahat.